Naku po mga kababayan, very alarming ito sa ating lahat kasi yung stock market natin sa Pilipinas ay bumagsak na naman mga kababayan. Sabi dito, record low na naman ang merkado at mukhang mahihirapan pa itong makaahon. Nako, dahil mga kababayan ito sa corruption na nangyayari sa Pilipinas, no? At sabi 'di ba ng Malacanang, fake news daw ito. Pero ngayon, talagang tunay ito mga kababayan na bumagsak talaga yung stock market natin. Yung mga investor nagsisialisan mga kababayan. Ayan. So sana mapanood ito ni Claire Castro na sinasabi nila na fake news daw ito. So pati ang peso mga kababayan, no, umano na din, bumagsak sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar nitong Miyerkules. Naging ano na ho siya, 59.17 mga kababayan. Ngayong ano po diyan ha. Kanina pagkita ko 20, ano na siya eh. Tingnan natin mga kababayan. Nako, baka umabot pa ho ito ng 60. So, pakita ko sa inyo. Na dollar to peso, 59.11 mga kababayan. Ayan. Kung makikita nyo, 59.11 po. Ayan. Talagang isa yan sa ano, isa yan sa ano no, patunay na bagsak ang ekonomiya ng ating bansa dahil yung palitan ho ng peso sa dollar ay ano ho, bumaba. Parang wala na hong ano ang ating ano, piso dito sa Pilipinas. Parang wala ng value mga kababayan. Para ganun ang nangyayari. So panoorin natin itong stock market down, no, para alam nyo din ho na ganito na hong nangyayari sa ating bansa. Low na naman ang stock market at mukhang mahihirapan pa itong makaahon. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Mikey Oreta. Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index ng 1.3% to 5629, ang pinakamababang close sa mahigit 5 taon. Ipinapakita nito kung Di ba 6,000 to nung nakaraan mga kababayan? Naging ano na lang siya? 5,629. ano kalaki ang nawawalang tiwala ng mga investors sa gitna ng mabagal na paglago, mga issue pampatakaran at mga kontrobersiyang pangkorupsyon na lalo pang nagpapayanig sa tiwala sa gobyerno. Ang mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan, pero ang mga taong sanhi ng katiwalian at ang tiwalang nawawala dahil dito ang siyang tunay na humihila pababa sa ekonomiya. Matapos ang sunod-sunod na bagyo at mga investigasyon, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 4%, ang pinakamahina sa 4 na taon. At ang epekto ng mga anomalya ay maaring mas malalim pa kaysa sa mga bagyo. I think the natural disasters, most investors are used to it. They know we're in typhoon season. But what has really worried them, I think, over the last few months is definitely what has worried most Filipinos is the corruption controversy, right? The idea that billions and billions of pesos have been lost, not spent on infrastructure as it was supposed to be, and instead stolen. And that is not only the loss of money, but the sense of weak governance. Lumalabas na sa mga Weak governance daw mga kababayan. So totoo naman talaga to mga kababayan sa nangyayari ngayon. Bumabagsak ang stock market natin. Talagang weak yung gobyerno natin. datos ang kawalan ng tiwala ng mga namumuhunan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 40% ang foreign direct investments noong Agosto. Nasa $494 million na lamang, habang maraming dayuhang kumpanya ang naghihintay at nag-aatubili munang palawakin ang operasyon nila dito sa bansa. Hindi lang pera ang umaalis, kundi ang tiwala na siyang pinakamahirap ibalik. If money is stolen, then that is obviously a, shall we say, a hit
a discrediting of that idea about the Philippines. So that's the first thing. They want governance in general because of all the things they associate good investments with. Now, the second problem with, again, the flood theft controversy is that there is now a general caution. Will the Philippines be able to spend the money as it promises to in the budget? Ang kawalan ng tiwalang ito ang nagiging pinakamabigat na hadlang sa ekonomiya kahit pa sinasabi ng pamahalaan na nagsisimula na umano ang mga reforma. So now we are giving, I think when I say we, most people who look at the Philippines are giving the ICI, the government, the benefit of the doubt. Once they will take a look at what's happening with the ICI, and then they will make a judgment. Is the ICI transparent? Is it credible? Are its findings, or is the process meant to result in whole-scale reform? So not just convicting the people who have stolen the money, but fixing the budget process. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang pananagutan? Aabot ba ito sa taas o matatapos lang sa mababang antas gaya ng dati? This corruption would not have happened without the budget process being compromised. So the big question is, who was responsible in the budget process? Who participated? Who allowed it to happen? Because ultimately, they knew they would benefit down the road. Who benefited financially? Para tayong isang Volkswagen economy, matibay, maaasahan at kaya ang mga lubak. Pero hanggang kailan ito tatagal? Bago tayo maiwan ng mga mas mabilis na ekonomiya sa region. Kung walang tunay na reforma, hindi magtatagal ang resilience at maaring mawala tayo sa karera. Para sa agenda, Mikey Oreta, Billionaire News Channel. So yun mga kababayan, talagang nakakatakot itong nangyayari sa bansa natin, no? Dahil ito kasi yung pulso ng ano natin yung itong stock market mga kababayan. Kapag yan ay naubos, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas mga kababayan. Dahil nga yan ay isa nangyayaring ngayon dito sa ating bansa, corruption, flood control anomaly, yung iba nawawalan ho ng tiwala, lumilipat ho ng ibang bansa kasi sabi ng iba, ba't ako mag-i-invest dito kung kukurakutin lang din mga kababayan. So ganun ang nangyayari dito sa Pilipinas. So anong komento nyo dito mga kababayan sa nangyayari ngayon na patungkol sa stock market natin na patuloy na bumabagsak? Sabi nga baka umabot pa daw to ng 4,000 mga kababayan. 6,000 to, di ba? Tapos naging 5,600. Tapos baka umabot pa daw ng 4,000 something at bababa pa. So, napakadelikado nun mga kababayan. Sabi dito, record low na mga kababayan. Kumbaga history. Record low na naman ang merkado at mukhang mahihirapan pa itong makaahon. Nako. Tayo kawawa mga kababayan pagdating ng panahon. Pati dito sa comment section, ayan, sabi dito, I think reason ng mga kurakot na yan, matatapos din termino nila. Kaya sinasamantala magnakaw, mga gahaman, wala talagang pakialam sa ekonomiya ng bansa. At walang pakialam sa mga tunay na may potensyal na nagpapasok sa pera sa kaban ng bayan. Tapos dito pa si Nelson Leron Anticlear said, hindi nila mapatunayan kasi fake news yan sa katunayan. Nga, yun sa datos, umaasenso ang ating bansa, let the president do his job. Nako. Di ba yan sabi nung nakaraan mga kababayan na umaasenso daw ang ating bansa. Tapos biglang bawi siya. Tulungan na natin ang ating presidente para makaahon na daw ang ating ekonomiya ng ating bansa. Biglang binawi mga kababayan, di ba? Talagang hindi nila matanggap yung nangyayaring pagbagsak ng ating bansa dahil sa nangyayaring corruption dito sa Pilipinas. Paano tutulungan ng tao yung ating leader kung siya hindi niya tinutulungan yung katulad nitong stock market exchange tsaka itong
nangyayaring corruption, hindi niya man lang maano, wala man lang maipakulong mga kababayan, lalo na yung pinakamalaking isda, mukhang pinoprotektahan. So dito naman tayo sa usapin ng peso kontra dolyar mga kababayan. Nakakaawa ang piso natin. Mukhang wala ng kwenta yung peso natin mga kababayan dito sa Pilipinas. Yung 1,000 nga, di ba, pag bumibili ka mga kababayan, parang ang bilis maubos. So panoorin natin mga kababayan. Bumagsak sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara yan sa 59 pesos and 59.17 mga kababayan. Pero ngayon, tiningnan natin 59.11. Ayan. 59.11. No? Hindi natin alam kung aabot pa yun ng 60. So, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Tuloy natin. 17 centavos na mas mababa sa dating all-time low na 59 centavos and 59 pesos and 13 centavos noong October 28. Wala pang bagong pahayag kaugnay rito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero dati na lang sinabi na maaring sinasalamin ng paghina ng piso ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng ekonomiya bunsod ng kontrobersyal na mga infrastructure projects. Naku, pati dito mga kababayan, no? Infrastructure project tsaka yung bungsod ng corruption na nangyayari sa ating bansa. Dito din. Dahil nga dyan sa kaya tumataas mga kababayan. So ano bang term nun? Ano bang tawag doon? Nagiging yung value ng dolyar mga kababayan tumataas, no? Yung piso naman natin bumagsak mga kababayan. So yun ang nangyayari. So yun po mga kababayan, mag-comment po kayo kung anong masasabi nyo dito sa nangyayari ekonomiya sa ating bansa. Kailan kaya makakabangon mga kababayan, no? Mukhang sabi ng karamihan, pati ng mga analyst, ay patuloy pa daw itong babagsak mga kababayan. So, anong pahayag nyo dito? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa mga bago dyan. Pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.